Huwag kang mag-alala, hindi na siya makakabalik. Hindi ko minahal si Tala. Ang minahal ko ay ang apelyido niya. Ang mga salitang yun ay hindi sinabi ng may galit o init o sigaw. Ito ay binitawan ni Aris ng napakalamig, napakatahimik, na para bang sinasabi lang niya ang simpleng katotohanan ng buhay. Ito ang tinatawag na kutat moman, isang katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal na naririnig ko sa aking buhay. Nakatayo ako sa labas ng inuupahang kwarto sa likod ng isang lumang bodega. Nakikinig sa usapan nila ni Ligaya, ang babaeng itinuring kong sarili kong kapatid, habang niluluto ko ang paboritong adobo ni Aris. Sa aking kamay, hawak ko ang isang lumang relo na nakita ko sa isang junk shop. Inayos ko ito, pinakintab, at balak kong ibigay sa kanya bilang regalo sa anibersaryo ng una naming pagkikita. Isang simpleng tanda ng pag-ibig sa gitna ng kanyang mga pangarap na maging mayaman. Ngunit ngayon, ang metal na relo ay tila yelo sa aking palad. Bumaba ang aking tingin sa aking mga kamay. Ang mga kamay na ito na puno ng kaliskis at galos mula sa pag-rescue sa gitna ng bagyo. Ang mga kamay na ito na naglaban ng kanyang mga damit at nagluto ng kanyang pagkain nang walang reklamo sa loob ng 10 taon. Ang mga kamay na ito, ang mga sertipiko ng aking pagmamahal at sakripisyo, ay tinawag niyang kasangkapan. Ang relo ay dahan-dahang nadulas sa aking nanginginig na mga daliri. Hindi ito bumagsak, kundi dumapo lang sa lumang sahig. Ngunit sa aking dibdib, may nag-ingay ng mas malakas pa sa pagbasag ng libong salamin. Ang lalamunan ko ay tila sinakal at hindi ako makahinga. Ang amoy ng adobo na kanina lamang ay nagbigay ng ginhawa ay biglang naging nakasusulasok. Tinitigan ko ang sarili kong refleksyon sa salamin ng bintana. Isang tala na walang luha, walang sigaw, tanging mga matang malawak na sumasalamin sa katotohanang ginising niya ako. Ang apelyido? Bulong ko sa sarili ko. Resurrection. Ito ang hiningi niya. Ang yaman at kapangyarihan ng aking ama. Ang lahat ng sakripisyo ko, ang lahat ng pagmamahal ko, ay hindi kailanman naging sapat. Ang aking ama ay namatay hindi dahil sa kalikasan, kundi dahil sa kasakiman ng isang taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay. Ang mga alaala ng barko na sumabog, ang tubig na lumamon sa akin, ang pangangamba ko sa aking buhay ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang malamig at matinding puot. Pero hindi lang yun tala. May mas masakit pa. Nagsimulang gumuho ang aking mundo nang makita ko ang litrato ni Ligaya at Aris sa pahayagan. Sinasabi na sila ay ikakasal. Ipinagdiriwang ang kanilang pag-ibig. Ilang buwan pa lamang matapos ang aking libing. Ngunit ang sumira sa akin ay ang pag-alala ko sa huling pag-uusap namin ni Papa bago ako umalis patungo sa dagat. "Buntis ka, anak. Bibigyan mo ako ng apo?" "Yes, Papa. Baka lalaki." Ang sakit ng pagkawala ng aking anak na sinabi sa akin ng doktor sa ospital na nawala sa gitna ng bagyo ay bumalik at pumatay sa akin muli. Hindi lamang ang aking buhay ang sinira nila, kundi pati ang buhay ng isang inosenteng bata. Hinarap ko ang aking sarili sa salamin, ang tala na mapagmahal, tapat at nagtitiwala ay patay na. Isang bagong tala ang isisilang, isang tala na tinatawag na Mara. Kung hindi mo minahal si Tala, makikilala mo si Mara Aris at sisiguraduhin kong kamumuhian mo siya. Ang boses ko ay tahimik, ngunit may taginting ng bakal. Hindi ako iiyak. Ang mga luha ay nagpakita lamang ng kahinaan at si Mara ay walang kahinaan. Biglang tumunog ang aking cellphone. Si Attorney Matias, ang matalik na kaibigan ng aking ama, ang aking tanging kaalyado. "Mara, nagising na si Lola Remedios pero she's not safe. Aris and Ligaya are keeping her prisoner in her own house. They're trying to force her to sign the remaining shares of the company." Isang nakakakilabot na katotohanan ang dumating. Hindi pa tapos ang kanilang kasakiman.
Ang tanging pamilya ko na natitira ay nasa kamay ng dalawang demonyo. Ang sakit ay nagdulot ng isang matinding galit, hindi lamang para sa akin, kundi para sa aking lola at sa aking ama. Sinara ko ang aking mga mata. Inihanda ang aking sarili. Bawat desisyon, bawat hininga ay dapat maging bahagi ng aking muling pagkabuhay. Hindi na ako isang biktima. Ako na ang hukom at ang tagapagpatupad ng hustisya. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ang kalihim ni Aris. Ang tinig ko ay hindi na ang tinig ni Tala, ang mapagmahal na asawa. Ito ay ang tinig ni Mara. Matalim, walang emosyon at may kapangyarihan. Sabihin mo kay Mr. Aris, tatanggapin ko ang trabaho. Magkita tayo sa Lunes. Ibinalik ko ang telepono sa lamesa. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan na may 2 sugat sa puso? Bumaba ako mula sa sasakyan at ang sikat ng araw sa Davao ay tumusok sa aking mga mata. Hindi ito ang init na aking kinasanayan sa ilalim ng uniforme ng militar, kundi isang init na may dalang kakaibang hapdi. Ang hapdi ng muling pagbalik sa isang lugar na minsan ay tahanan ko. Ang dating mansyon ng resurreksyon na puno ng alaala ng aking ama ay ngayon ay tila isang malaking anino na bumabalot sa akin. Nagsimulang lumaganap ang isang kakaibang amoy sa hangin. Hindi ito ang sariwang simoy ng dagat na karaniwan kong naamoy dito, kundi ang mabigat na amoy ng alak, sigarilyo, at ng kung anong lumang pabango. Ang hardin na inalagaan ko ng buong puso ay tila nalanta at pinabayaan. Ito ang Chuyenkan, isang pisikal na representasyon ng pagkasira ng lahat ng minahal ko. Binuksan ko ang malaking pintuan at sinalubong ako ng isang babaeng nakasuot ng napakapangit na kasuotan, puno ng kulay at kislap, si Ligaya, ang aking matalik na kaibigan, ang babaeng naging kapatid ko, ang taong kasabwat sa pagpatay sa akin at sa aking anak. Hindi nagtagal at dumating ang mga salita mula sa kanyang bibig, mga salitang puno ng yabang at kakulangan sa pinag-aralan. Oh, you must be Mara, the consultant from Singapore, right? Ligaya Resurrection, the real CEO of this company. I thought you'd be taller. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa, na tila sinusuri ang bawat hibla ng aking kasuotan. May mapanudyong tawa sa dulo ng kanyang tinig, na natili akong kalmado. Ang aking mga mata ay walang emosyon. Ang aking tinig ay matatag. Miss Ligaya, ako po si Mara. Salamat sa pagtanggap. Looking forward to working with you. Pinili kong tawagin siyang Miss Ligaya, isang maliit na pagsuway sa kanyang pagnanais na maging Mrs. Resurrection. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa galit, ngunit hindi siya makapagsalita. Ito ang doy daw niyo. Ang simula ng aking pagbabalik. Pumasok ako sa sala at doon ko nakita si Lola Remedios. Nakaupo siya sa isang wheelchair. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim, ngunit may bakas ng takot. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng wheelchair. Sa sandaling nagtama ang aming paningin, naramdaman ko ang isang matinding paghila sa aking puso. Siya ang aking lola, ang tanging nalalabi kong pamilya. Habang naglalakad ako palapit, biglang lumabas sa aking bibig ang isang bahagi ng lumang lalabay na kinakanta ni Lola sa akin noong bata pa ako. Munting bituin, sa dilim ay lumiwanag. Hindi ko napansin na nasabi ko ito, isang walang malay na pagkilos. Ngunit sa sandaling narinig ni Lola Remedios ang mga salitang iyon, mas lalong humigpit ang kanyang hawak sa wheelchair. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at tila may nais siyang sabihin, ngunit walang tinig na lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na pagkabigla at takot. Ito ang Koan Kak Binhenra, ang munting kislap ng pag-asa.
Dinala ako ni Ligaya sa aking kwarto. Ang kwartong ito, na minsan ay kwarto ng aking ama, ay ngayon ay tila isang piitan. Iniwan niya ako roon at agad kong sinuri ang buong lugar. Walang nakitang bug. Di nagtagal. Isang mahinang katok sa pintuan ang narinig. Bumukas ito at iniluwan nito si Yaya Rosa, ang matagal ng kasambahay ng aming pamilya na tila matanda na sa kanyang edad. Dahan-dahan siyang pumasok, hawak ang isang plato ng pagkain, ang kanyang mga mata ay malungkot. Hindi siya nagsalita, kundi inilagay lang ang plato sa lamesa. Ngunit habang inilalagay niya ang plato, dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kaliwang kamay. Sa aking palad, naramdaman ko ang kanyang daliri na dumampi sa isang maliit na peklat na halos hindi nakikita. Isang peklat mula sa isang aksidente sa pagkabata na alam lamang namin ni Yaya Rosa. Nanginig ang kanyang mga labi at lumabas ang mga luha mula sa kanyang mga mata, bumaba sa kanyang mga pisngi. Ngunit nanatili siyang tahimik. Hindi siya nagsalita. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsalita ng libong salita. Ng pagkilala, ng pagmamahal, ng pag-asa. Ang init ng kanyang kamay na dumampi sa aking balat ay nagdala ng isang kasing lamig na ginhawa sa aking puso. Sa unang pagkakataon, mula nang ako ay ipinagkanulo, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Ito ang golden moment, ang simula ng aming lihim na alyansa. Kinuha ko ang plato at nagsimulang kumain. Ang pagkain ay parang walang lasa, ngunit kailangan kong lumakas. Lumipas ang ilang oras at bumalik na si Aris. Lumapit siya sa akin, may hawak na baso ng whiskey at ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ako. Mara, I heard you're a genius. The company needs you. Nagpanggap siyang professional, ngunit may bakas ng pagkabalisa sa kanyang boses. May nakita akong kakaibang paghanga sa kanyang mga mata. Isang paghanga sa pagiging malamig at epektibo ko. Hindi niya alam na ang lahat ng yun ay para sa kanya. I'll do my best, Mr. Aris. That's why I'm here. Ang aking mga salita ay maikli at direkta. Ayaw kong magkaroon ng anumang emosyonal na koneksyon sa kanya. Kinagabihan, habang inaayos ko ang aking mga gamit, nakita ko ang isang maliit na vial sa likod ng aparador ni Ligaya. Ito ay naglalaman ng mga tableta at may nakasulat na label na hindi ko maintindihan. Ang amoy nito ay kakaiba at nagdulot ng isang matinding pagdududa sa aking isip. Ito ang dangling mystery, ang simula ng aking pagdududa. Biglang pumasok sa aking isip ang sinabi ni Attorney Matias tungkol sa kalusugan ni Lola. They're trying to force her to sign the remaining shares. They might be giving her something. Kinuha ko ang vial, kinuha ang isa sa mga tableta at inilagay sa isang maliit na bag. Pagkatapos, mula sa aking bulsa, kinuha ko ang isang vial na naglalaman ng mga bitamina at inilabas ang isang tableta. Nang walang pag-aatubili, dahan-dahan kong pinalitan ang isa sa mga tableta ng gamot ni Lola sa vitamin pill na dala ko. Ang aking kamay ay hindi nanginginig. Ang aking puso ay nanatiling matatag. Sino ang makakatuklas sa aking lihim? May makakakita ba sa aking pagkilos? Ang mga katanungang iyon ay nagpaikot-ikot sa aking isip. Sa loob ng malaking boardroom ng Resurrection Group, ang lamig ng aircon ay hindi kasing lamig ng hangin na nagmula sa akin. Nakatayo ako sa harap ng lahat, hawak ang isang presentation na may mga numero at katotohanan na mas masakit pa sa anumang bomba. Nakita ko ang pagtaas ng kilay ng mga miyembro ng board at ang mukha ni Aris ay nagbago mula sa pagmamataas tungo sa pagkabalisa. Mr. Aris, base sa aking preliminary audit, meron pong substantial discrepancy sa ating financial records. Ang mga desisyon niyo po sa huling isang taon ay nagdulot ng isang significant loss sa operating capital. We need to implement immediate cost-cutting measures or the company will face bankruptcy within 6 months. Ang aking tinig ay malamig, professional, na tila nagbabasa lang ng recipe. Walang bakas ng damdamin. Ito ang Fong Hop,
ang aking unang pag-atake. Tiningnan ako ni Aris ng may galit, ngunit hindi siya makapagsalita. Alam niyang tama ako at kailangan niya ako. Napilitan siyang sumunod sa aking mga rekomendasyon. Naramdaman ko ang isang maliit na kasiyahan. Ang kanyang pagmamataas ay unti-unting nadudurog. Sa aking isip, sinabi ko sa kanya, "You needed me for my name. Now you need me for my brain." Pagkatapos ng meeting, dinala ako ni Yaya Rosa sa kwarto ni Lola Remedios. Ang matandang babae ay nakaupo sa kanyang upuan, ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba sa kanyang mga mata. Mas naging maliwanag ang mga ito. Pagmatalas, ang mga bitamina ay tila nagbigay ng kaunting liwanag sa kanyang lalong lumalalim na pagkabalisa. Nang lapitan ko siya, dahan-dahan niyang inabot ang aking kamay. Sinubukan niyang gumalaw at dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na whiteboard na nakalagay sa tabi niya. Mahina, ngunit buong lakas, sinubukan niyang isulat ang isang salita. Ang kanyang kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa akin. Camera. Iyan ang salitang isinulat niya. Isang simpleng salita. Ngunit nagdulot ito ng isang malakas na pag-alog sa aking dibdib. Nagsimula na siyang maging masigla. Ito ang suting tao ko, Banoy. Ang bunga ng aking lihim na pagkilos. Kinagabihan, habang naghahanda ako ng hapunan para sa pamilya, ipinadala ko si Yaya Rosa. "Yaya, kailangan ko ang iyong tulong. Tingnan mo kung ano ang ginagawa ni Ligaya sa lola. Bawat detalye, Yaya. Bawat oras ng kanyang pagpapainom ng gamot." Ang matandang babae ay tumango ng walang alinlangan. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang determinasyon na hindi ko pa nakita. Ang kanyang katapatan sa aking pamilya ay hindi kailanman nagbago. Sa hapagkainan, umupo kaming tatlo. Ako, si Aris, at si Ligaya. Ang buwaan tao na ito ay tila isang nakababaliw na kabanata ng isang teleserye. Nagpanggap si Ligaya na isang mapagmahal na asawa na nagbibigay ng pagkain kay Aris. "Mara, I heard you're an expert sa financials. But you know, family first. We need to focus on what matters." Ang legacy ng family, di ba Aris? Sinabi ni Ligaya. Ang kanyang tinig ay mapangutya, na tila sinasabi sa akin na wala akong pamilya at hindi ako dapat makialam. Indeed, Miss Ligaya, ang pamilya ang pundasyon. Kaya po ako nandito para siguraduhin na ang legacy ni Mr. Resurrection, ang father ko, ay hindi mawawala sa mga kamay ng mga taong walang kakayahan. Tugon ko na pinipindot ang bawat salita ng may pagdududa. Alam kong naintindihan niya ang ibig kong sabihin. Tumaas ang kanyang kilay at ang kanyang nangiti ay naglaho. Nang matapos ang hapunan, nagtungo ako sa lumang silid-aklatan ni Papa. Puno ito ng mga libro at dokumento. Naisip ko, siguro may nakatago dito. Sa isang lumang computer, natuklasan ko ang isang nakalock na folder. Ang password, Tala. Pumasok ako at nakita ko ang mga lumang kontrata at mga huling will and testament ng aking ama. Ngunit may isang folder pa na nakalock. Nag-isip ako, ang password ay dapat na mas personal pa. Sinubukan ko, buntis. Tama, pumasok ako. Ang mga dokumento ay hindi tungkol sa kumpanya, kundi tungkol sa akin. Mga papeles ng pagpapacheck up ko. Ngunit may nakasulat na pahayag ng aking ama. In case something happens to me and Tala, all the assets must be transferred to a trust fund for the unborn grandchild. Naramdaman ko ang isang matinding kalungkutan. Alam na ni Papa. Alam na niya na ang aking anak ay kanyang apo. Kutwis niyo! Ang mga dokumentong ito ay nagpapatunay na ang lahat ng ginawa ni Aris ay walang bisa at na ang kanyang pagpatay sa akin ay walang kabuluhan. Ang mga mata ko ay naging basa, ngunit hindi ako umiyak. Ang mga luha ay dapat maghintay. Narinig ko ang mahihinang boses ni na Aris at Ligaya sa kabilang kwarto. Ang mga salita ay tila nagpapahiwatig ng pagkabalisa. Hindi pa siya namamatay.
Kailangan ko ng mas maraming pera para sa pagbubuntis. Ang boses ni Ligaya ay puno ng pag-aalala. Isang matinding kaba ang nadama ko. Narinig ko ang kanyang tinig na nanginginig. Ang kanyang pagbubuntis ay isang kasinungalingan. At mayroon siyang taong tinutustusan. Ang isang bahagi ng aking plano ay nag-umpisa ng magkatotoo. Hindi lang kasakiman ng motibo, mayroon pang ibang sikreto. Ang bawat araw sa tahanan ng mga resurrection ay isang pagsubok sa aking kakayahang magpanggap. Bilang Mara, kinailangan kong lunukin ang bawat pangiinsulto at pagpapakita ng labis na pagmamay-ari ni Ligaya sa mga bagay na dati kong pag-aari. Ngunit ngayon, ang aking focus ay hindi na ang pera, kundi ang kasinungalingan. Sinimulan ko ang aking investigasyon sa pinakasensitibong paksa, ang pagbubuntis ni Ligaya. Sa aking pagsusuri sa mga transaksyon ng kumpanya, ang mga hindi kinakailangang pagbili ng mga gamit pang sanggol na may mataas na presyo. Napansin ko ang isang paulit-ulit na bayarin sa isang maliit, halos hindi kilalang klinika sa labas ng syudad. Ito ay hindi ang mga pangunahing ospital na ginagamit ng mga tao sa aming antas. Sa isang hapon, habang abala si Aris sa kanyang opisina, nagpanggap akong meron akong urgent meeting sa labas. Agad kong ipinababa si Yaya Rosa. Yaya, sundan mo si Ligaya kapag siya ay lumabas para sa kanyang check-up. Huwag kang magpapakita. Kunin mo ang resibo o anumang ebidensya na makikita mo. Ang aking utos ay mahinahon, ngunit may bigat. Ang pagtitiwala ko kay Yaya Rosa ay isang bagay na hindi kailanman magbabago. Nang maghapon, nagbalik si Ligaya, masigla at may dalang bagong mamahaling sinturon. Ang kanyang kilos ay nagpapahiwatig ng tagumpay. Nang oras ng hapunan, kailangan kong harapin siya. Naghanda ako ng isang simpleng hapunan, ang paboritong pagkain ni Aris, ngunit inilagay ko ito sa isang mas lumang plato na ginagamit namin noong kami ay naghihirap pa. Ligaya, napansin ko ang iyong pagod kamakailan. Panimula ko na nagpapakita ng pekeng pag-aalala. Maaaring masama para sa bata ang stress. Nag-book na ako ng appointment para sa'yo sa isang mas pribadong doktor dahil alam kong gusto mo ng pinakamahusay. Nagulat si Ligaya. Ang kanyang mga mata ay nag-iingat. Why would you do that, Mara? We have our own doctor. For the company's reputation, of course. Sagot ko. Kung sakaling may problema, gusto kong maging handa tayo. At sa totoo lang, Ligaya, gusto kong makita ang sinapupunan mo. Kailangan kong i-assess ang risk sa mga dagdag ko, gamit ang kanyang sariling wika, ang wika ng pera, laban sa kanya. Ang kanyang muka ay nagbago. Ang kanyang kasiglaan ay tila humupa, napalitan ng pag-aalala. Nag-alangan siyang sumagot, "It's fine, Mara. Everything is perfect. Wala namang problema." Ito ang aking pagkakataon. Nang umalis siya upang maghanda ng inumin, nag-iwan ako ng isang tracker sa likod ng isang halaman sa pasilyo. Pagkatapos ay naglakad ako patungo sa kanyang kwarto, na alam kong walang nakabantay. Ang mga kandado ay madali lang para sa akin. Ang mga kasanayan ko bilang isang opisyal ay hindi nawala. Sa loob, ang kwarto ni Ligaya ay isang koleksyon ng mga mamahaling gamit na hindi niya kayang bayaran dati. Natagpuan ko ang kanyang cellphone na nakalagay sa charging dock. Mabilis kong sinuri ang mga mensahe. Doon ko nakita ang mga usapan nila ng isang lalaki na nagpapakilalang JM. JM, Ligaya, 2 araw na lang ang itatagal ko sa bansa. Kailangan ko ang pambayad ko. Wala nang extension. Hindi mo pwedeng sabihin kay Aris. Nakita ko ang larawan ng lalaki. Hindi si Aris. Ito ay isang lalaki na may masungit na mukha. Isang lalaking tila hindi kabilang sa mundo ng mga elite. Siya ang ama ng sanggol. Ang kasinungalingan ni Ligaya ay hindi lamang pagtataksil sa akin, kundi isang malaking banta sa buong pamilya. Habang binabasa ko ang mga mensahe, nakita ko ang isang dokumento na nakasave sa kanyang cloud storage.
Ito ay isang signed agreement na nagpapahintulot kay JM na mag-claim ng malaking halaga mula sa ari-arian ni Aris kapalit ng kanyang katahimikan tungkol sa pagkakakilanlan ng ama ng kanyang sinapupunang bata. Nang ako ay lalabas, narinig ko ang mabagal na pagdaan ng isang silya sa sahig. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Natagpuan ko si Lola Remedios na nakatingin sa akin mula sa likod ng pintuan. Nakasuot na siya ng simpleng damit at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-unawa. Hindi siya gumawa ng anumang ingay, ngunit ang kanyang tingin ay nagsasabi ng lahat. Alam niyang ako si Tala. Lola, bulong ko, naglalakad patungo sa kanya. Dahan-dahan akong lumuhod sa harap niya. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Ang aking mga mata ay napuno ng luha, isang luha ng awa at pag-ibig para sa kanya. Ako po ito, Lola, ang inyong Tala. Ang kanyang mga kamay ay kusa na umabot sa aking mukha. Hinawakan niya ito at pagkatapos ay dahan-dahan siyang gumuhit sa aking kaliwang pisngi, kung saan may isang maliit na pilat mula sa isang aksidente noong bata pa ako. Ang kilos na yon, isang kilos ng pag-aalaga na wala ng ibang tao ang nakakaalam, ay ang hudyat na tinanggap niya ako. Ngunit bago pa man ako makapagbigay ng anumang sagot, narinig ko ang mga yapak ni Ligaya sa pasilyo at alam kong kailangan kong maglaho muli sa anino. Ang nangyari sa pagitan ko at ni Lola Remedios ay isang lihim na sandata, isang pisi ng pag-asa na hindi pa nila Ligaya at Aris nakikita. Kinailangan kong maging maingat sa bawat hakbang. Ang pagpapakita ng aking emosyon sa harap nila ay magiging katumbas ng pagpapakita ng aking kahinaan. Sa susunod na linggo, mas naging agresibo si Aris sa paghimok sa akin. Ang kanyang kawalang katiyakan sa kanyang sariling kakayahan ay nagtulak sa kanya na maghanap ng suporta at ang aking pagiging Mara, malamig, matalino, at tila walang damdamin ay tila naging isang imahe ng perpektong kasosyo para sa kanya. Isang gabi, habang nag-aaral ako ng mga lumang kontrata ni Papa, nagpakita siya. Siya ay nakasuot ng malinis na damit, ngunit ang kanyang tindig ay may bahid ng pagkapagod. Mara, I need your signature on this document, sabi niya. Inilapag ang isang makapal na papel sa aking mesa. It's a minor reorganization para maipakita natin sa mga investor na seryoso tayo. Tiningnan ko ang dokumento. Ito ay isang restructuring agreement na, sa unang tingin ay mukhang tama. Ngunit alam kong meron itong nakatagong kawad. Alam ko na ang mga salitang minor reorganization para kay Aris ay nangangahulugang isang malaking paglipat ng voting rights na magbibigay sa kanya ng kontrol kahit na may mga miyembro pa ng board. Ito ay ang pagsubok na hinanda ko. Mr. Aris, bago ko lagdaan ito, nagsimula ako na tinatantiya ang kanyang reaksyon. I notice na ang dating CEO, ang father mo ay nag-iwan ng isang kumunot ang noo ni Aris. Lola Remedios, hindi na siya makapag-isip ng maayos, Mara. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan natin ng ratification mo. I respect your opinion, Mr. Aris, sagot ko, na nagpapakita ng kaunting pag-aatubili. But as your new consultant, my advice is to honor the old man's legacy. Hindi ba't mas maganda ang hitsura ng kumpanya kung iginagalang natin ang mga patakaran ng yumaong chairman? Dito na nagsimula ang kut at tamliko. Kinailangan kong ibalik sa kanya ang alaala ng kanyang ama, ang taong sinubukan niyang patayin. Nagalit si Aris, ngunit hindi niya maipakita sa harap ko. Fine. Okay. I will talk to Lola. But you, Mara, you need to gain her trust. Kailangan mong maging malapit sa kanya. Sa gabi ring iyon, sa tulong ni Yaya Rosa, nagkaroon ako ng pribadong oras kasama si Lola. Sinigurado naming hindi kami maaabala. Ang silid ay tila tahimik, maliban sa paghinga ni Lola. Dahan-dahan kong inabot ang isang tasa ng tsaa na may kasamang bitamina. Habang umiinom siya, hinawakan ko ang kanyang kamay at nagsimulang magkwento tungkol sa mga lumang araw, tungkol sa aking pagkabata,
tungkol sa mga paborito niyang bulaklak. Lola, naalala mo pa ba noong binihisan mo ako ng parang prinsesa para sa isang school play? Ngumiti si Lola, isang tunay na ngiti na matagal ko nang hindi nakikita. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng malalim na emosyon. Ang kanyang pag-iisip ay tila bumabalik sa tamang landas. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang matinding pag-agos ng pagmamahal at awa. Ang bawat patak ng aking luha ay isang paghingi ng tawad sa aking sarili dahil sa pagpapabaya ko sa kanya. Ang aking kamay ay dumampi sa kanyang pisngi. Ito ay hindi isang kilos ng pag-ibig sa isang lalaki, kundi isang koan kakvang, isang pagpapatibay ng aming koneksyon, ang pag-ibig ng isang apo sa kanyang lola. Mara, bulong ni Lola. Ang kanyang tinig ay mas matibay kaysa dati. Ang apoy sa loob mo, hindi iyon nawala. Nandyan pa rin. Opo, Lola. Hindi po nawala. Nag-iiba lang ng anyo. Sa sandaling iyon, naririnig ko ang isang mahinang pagdaing mula sa labas ng kwarto. Parang may nag-aaway. Ito ay ang boses ni Ligaya. Aris, I told you, he needs the money now. If you don't sign those papers, I will tell everyone that my baby is just a lie. Nanigas si Lola. Alam na niya ang totoo, o kaya ay may kutob siya. Mabilis akong tumayo. Tinitingnan ang aking relo. Ang oras para sa paglalantad ay papalapit na. Lola, kailangan ko pong umalis muna. Babalik po ako agad. Nang lumabas ako, nakita ko si Ligaya na nakasandal sa pader, tila nababagabag. Pagkakita niya sa akin, mabilis siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng hinala. Sino ang kinakausap mo sa loob? May sinabi ka ba kay Lola? Tanong ni Ligaya. Ang kanyang tinig ay nagbabanta. Hindi ako nagpaliwanag. I was just ensuring her comfort, Ms. Ligaya. As a consultant, I must ensure all assets of the company are secure, including the matriarch. Tinitigan niya ako at naramdaman kong sinusuri niya ang bawat kilos ko. Ang kanyang pagdududa ay tumitindi. Ang maliit na paghinga niya na narinig ko kanina ay naging mas mabigat. You know, Mara, sabi ni Ligaya, lumapit siya sa akin. Ang kanyang boses ay naging halos pabulong, isang tahasang pagsubok. May nakita ako kanina sa mga lumang litrato ng pamilya, isang maliit na larawan ng isang babae, kasama si Tala. Mayroon kang kakaibang pagkakahawig sa kanya, hindi lang sa tindig, kundi pati sa paraan ng pagtingin mo. Hindi ka ba niya kamag-anak? Ang hangin sa paligid ko ay tila huminto sa pag-ikot. Ang bawat hibla ng aking balat ay nag-iingat, naghihintay sa susunod na kilos niya. Ito ang pinakamalapit na ibinigay niya sa akin. Ang aking training ay nagsabi sa akin na maging kalmado, ngunit ang pagbanggit sa aking tunay na pagkatao ay nagdulot ng isang matinding panginginig sa aking kalooban. Hindi ito pisikal, kundi isang matinding pagdagsa ng damdamin na kailangan kong isara sa likod ng isang makapal na pader. Nagpakawala ako ng isang napakabagal na paghinga at pagkatapos ay ngumiti ako. Ang ngiti ni Mara, malamig at walang init. Miss, Ligaya, napakakaraniwan ng aking mukha sa mga Pilipina. Hindi ba? Marami ang nagsasabi niyan. Sa Singapore, marami ring babae ang may tindig na ganyan, pero wala akong kamag-anak dito. Ako ay isang profesional na may trabaho. Huwag mo sanang gawing personal ang bawat pagkakapareho. Hinarap ko siya at ginamit ko ang aking boses, ang pinaka-professional na boses na kaya kong likhain. Ngayon, kung tapos na tayo sa usaping personal, kailangan kong bumalik sa mga dokumento. At sa lalong madaling panahon, kailangan nating makita si Lola para sa kanyang. Ang tanong ay isang patibong. Kung tatanggi siya, magiging kahina-hinala. Kung sasama siya, mas madali kong makikita ang kanyang mga kilos. Napilitan si Ligaya, ang kanyang mga labi ay nakatikom.
Fine, samahan kita. Pero huwag kang mag-aksaya ng oras ni Lola sa mga papeles na hindi naman importante. Ang aming paglalakad patungo sa kwarto ni Lola ay naging isang tahimik na digmaan. Ang bawat hakbang ni Ligaya ay may pagmamadali, habang ang bawat hakbang ko ay may pag-iingat na tinitiyak na ang bawat detalye ng kanyang pagkatao ay pumapasok sa aking isipan. Nang kami ay nasa labas ng pinto, narinig ko muli ang mahinang boses ni Lola Remedios. Hindi ito salita, kundi isang bahagyang paghuni, isang pamilyar na himig na halos hindi ko na marinig sa loob ng isang taon. Ito ang kantang kinakanta niya sa akin nung isinilang ako, ang aking ama. Sa huling sandali ay nag-iwan ng isang bagay sa akin. Golden moment. Sa pagitan ng pag-iingat at ng pagmamahal, napansin ko ang isang maliit na detalye sa kamay ni Ligaya. Mayroon siyang isang sing-sing na napakakulay na may bato na kulay amethyst. Ito ang sing-sing na ibinigay ko kay Aris noong una naming Pasko. Hindi na ito suot ni Aris, ngunit suot ito ni Ligaya. Isang pisikal na simbolo ng pag-aari sa kung ano ang dapat na akin. Isang matinding kurot ng sakit ang nadama ko, ngunit mabilis itong pinalitan ng malamig na determinasyon. Kinukuha mo ang lahat, Ligaya. Pero ang pinakamahalaga, ang pangalan ko, hindi mo makukuha. Nang kami ay pumasok, nagpanggap si Ligaya na nag-aalala. Ngunit si Lola Remedios ay hindi na nagbigay pansin sa kanya. Sa halip, tiningnan niya si Mara at sa isang kilos na puno ng kahulugan, inabot niya ang kanyang kamay sa tabi ng kama kung saan nakalagay ang kanyang maliit na slate at stylus. Ngayon, Lola, ituturo mo sa amin ang mga detalye ng stock transfer agreement, sabi ni Ligaya na nagmamadali. Ngunit bago pa man makatukoy si Ligaya, isinulat ni Lola ang isang salita sa slate na nagbigay ng isang matinding babala. Ang kanyang kamay ay hindi na gaanong nanginginig ngayon. Huwag kang magkakamali, Ligaya. Walang makakakuha sa akin hanggat hindi ko nakikita ang kamera. Napatingin si Ligaya sa akin. Ang kanyang mukha ay tila nahuli sa isang kasinungalingan. Ang pagbanggit ni Lola sa salitang camera ay isang direktang pagpapatunay sa aking hinala. Alam ni Lola na may nagmamanipula sa kanyang mga gamot at alam niyang may nagmamasid sa kanya. Ano ang camera, Lola? Wala namang camera dito kundi ang cellphone ko. Mapanlin lang na tanong ni Ligaya. Tiningnan ni Lola si Ligaya na may matinding pagkadismaya. At pagkatapos ay lumingon siya sa akin at sa isang pahiwatig na halos hindi narinig, sumulat siya ng isa pang salita, Hilario. Dangling mystery. Sino si Hilario na binanggit ni Lola? At paanong nalaman ni Lola na kailangan niya ng kamera? Cliffhanger. Tumayo ako ng tuwid. Tiningnan ko si Ligaya na ngayon ay tila natatakot, hindi sa akin, kundi sa isang bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Mr. Aris will be back soon, Miss Ligaya. I suggest we finish this quickly. Dahil sa sandaling bumalik siya, magbabago ang lahat ng ating mga plano. Ngunit habang sinasabi ko iyon, isang mensahe ang dumating sa aking telepono mula kay Attorney Matias. Ito ay isang larawan ng isang lalaki. Ang lalaking humihingi ng pera kay Ligaya na nakatingin sa labas ng bintana ng isang kahon. At sa likod niya, sa isang dingding, ay may isang nakasabit na larawan. Isang luma at may kupas na larawan ni Tala at Aris noong sila ay masaya pa. Huli ka na, Ligaya. Hindi ka lang nagtatago ng kasinungalingan. May nagmamasid din sa'yo. Ang mga salita ni Ligaya, ang pagbanggit sa larawan, ay tumagos sa akin na parang isang matulis na karayom. Ang kanyang pagdududa ay lumalaki, ngunit hindi niya alam ang kabuuan ng larawan. Ang kanyang mga kilos ay nagpapakita ng labis na pagmamay-ari at ang aking puso ay nakaramdam ng isang matinding pagkabagot. Sa loob ng mga araw na sumunod, lalo pang nagiging alisto si Ligaya. Sinubukan niyang hanapin ang aking mga impormasyon sa aking past life sa Singapore. Nagpapadala siya ng mga lihim na email
sa mga taong pinaghihinalaan niya na kakilala ko. Ngunit ang bawat pagtatangka niya ay nagpapakita lamang ng kanyang kawalan ng kasanayan. Nakikita ko ang kanyang takot at ang kanyang kapangitan sa aking mga mata ay nagiging isang bagay na hindi ko kayang unawain. Isang gabi, habang nagtatrabaho ako sa aking silid, may kumatok. Ito si Aris. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang kombinasyon ng pagkabalisa at pagkalasing. Ang alak ay nagpalala ng kanyang pagiging emosyonal at ang kanyang boses ay tila may dagdag na pagmamakaawa. Mara, I need to talk to you. I I am so confused, sabi niya, humihingal. They're making my life a mess. They are not helping. You are the only one who understands. You are the only one who has the answer. Inanyayahan ko siya sa loob at inalalayan ko siyang maupo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at ang kanyang mga salita ay tila hindi buo. Ligaya. She's not the answer. Alam kong mali ang lahat ng ito. Pero I was weak. The pressure, naririnig ko ang kanyang mga salita. Ngunit ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ito ang unang pagkakataon na inamin niya sa akin na may mali. Ngunit ang kanyang pagsusumamo ay nagpakita lamang ng kanyang kahinaan. Nang makitang tumigil na sa pagsasalita si Aris, naisip ko ang sakit. At ang iyong kahinaan ang magtutulak sa iyo sa lubog. Mr. Aris, you need to control yourself. Sabi ko, ang aking boses ay kalmado. You have a company to run. You have a legacy to protect. You need to think clearly. Hinawakan niya ang aking kamay at ang kanyang mga daliri ay tila nanginginig. I think I'm in love with you, Mara. You are the only person I can trust. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang matinding pagkasuklam, isang pagkadismaya na hindi ko kayang kontrolin. Ang kanyang sinasabi ay tila isang malaking kasinungalingan, isang pagtatangka upang makuha ako sa kanyang panig. Huminga ako ng malalim at pagkatapos ay tinanggal ko ang kanyang kamay. I appreciate the compliment, Mr. Aris, but my focus is to help you get the company back to the right track. And you are still married, sagot ko. At ang aking tinig ay tila nagtatakwil sa kanya. Nagulat siya. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong. Ngunit agad siyang nakabawi. Nagpilit ng ngiti sa kanyang labi. Yeah, you're right. I'm sorry. Sa sandaling iyon, sinubukan niyang halikan ako. Ito ang paghahawak ng huwad. Ang isang matinding sandali ng pagtataksil na nagpakita ng kanyang tunay na kalikasan. Bago pa man niya magawa, ako na mismo ang nag-atras. Mabilis akong umiwas sa kanyang mga kamay at ang kanyang labi ay dumapo lamang sa aking pisngi. Ang kanyang kilos ay parang isang mapanlinlang na bitag at sa aking isipan, bumalik ang isang alaala. Ang init, ang kamay, ang halik. Ang init ng kanyang pagmamahal. Ang kanyang kamay na humahawak sa akin, ang kanyang halik na nagtutulak sa akin sa dagat. Iyon ang nararamdaman ko, Aris. Ganito mo ako minahal. I have to go, Mr. Aris. Sabi ko, ang aking tinig ay matigas. I'll see you tomorrow. Lumabas ako at iniwan ko siyang nag-iisa at nadama ko ang matinding pagsisisi. Ang bawat hakbang, bawat kilos ay dapat maging bahagi ng aking paghihiganti. Ngunit ang lahat ng ito ay naglalaro sa aking isip na sa sandaling ito, ako ay naging pareho sa kanya. Sa aking paglalakad, narinig ko ang boses ni Ligaya. Humihingi siya ng tulong kay Aris at ang kanyang mga salita ay puno ng pagkabahala. Where were you, Aris? I know what you're thinking. You like her, don't you? What did you do? Ito ang kanyang huling salita. Bago siya mawalan ng kanyang kapangyarihan, ang cliffhanger, ang simula ng kanyang katapusan. Ang ingay ng palasyong ito ay hindi maipaliwanag, ngunit ang ingay ng puso ko ay mas malakas pa. Sa mga araw na lumipas, ang tensyon sa tahanan ay lumalaki, tulad ng isang bagyo na naghahanda sa pag-atake. Nakita ko kung paano nag-uusap sina Aris at Ligaya, ang kanilang mga salita
ay puno ng pagdududa at akusasyon. Isang araw, habang nagtatrabaho ako sa aking silid, narinig ko ang mahinang boses ni Aris at Ligaya sa kabilang silid. Hindi ko sinasadya, ngunit ang mga salita ay tumagos sa akin. You said you will give me more money if I shut up. But how can I shut up if that woman is the one you will choose? Sigaw ni Ligaya, ang kanyang boses ay puno ng galit. I told you I'm not in love with her. You know this is a way to control the company. Why are you being difficult? Sagot ni Aris, ang kanyang tinig ay naglalaman ng pagkainis. Nagpatuloy ang kanilang pag-aaway na naglalahad ng mga sikreto na dati nilang tinago. Natagpuan ko ang aking sarili na nakikinig. Ang aking puso ay tumatalon sa tuwa at pagkasuklam. Ang kanilang pagkakaisa, ang kanilang pagtataksil sa akin, ay unti-unting nagiging isang gulo. Sa sandaling iyon, nagpasya akong gumawa ng isang bagay na makapagpapabilis sa aking plano. Sa tulong ni Yaya Rosa, pinalitan namin ang isang kritikal na dokumento sa opisina ni Aris. Isang dokumento na naglalabas ng pagbabago ng voting rights. Ang papel na ito ay magbibigay kay Aris ng control, ngunit ang papel na pinalitan namin ay nagbigay sa kanya ng mas malaking kapangyarihan. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa papel, kundi sa mga patunay. Sa isa pang pagkakataon, nakilala ko si Lola Remedios. Alam kong hindi ako dapat magtiwala sa kanya, pero sa panahon ng sakit, ang kanyang presensya ay napakahalaga. Nang ako ay nasa kanyang silid, nagulat ako. Meron siyang video camera. I know, Mara, I know what they have done. And now, they will pay for it. Sabi niya, mahigpit na nakatingin sa akin. But, Lola, how? The truth always comes out, Tala. Sabi ni Lola, mahina ngunit puno ng paniniwala. My friend's husband, I told him to tape every move. You were right, my child. Everything must be recorded. Inilabas ko ang mga video, ang mga patunay na nagpapahayag ng kanilang kasamaan. Ang mga patunay ng kanilang pagtataksil. Isang araw, habang nagtatrabaho ako, natanggap ko ang tawag na magpapatunay sa aking pagtatagumpay. Aris said, "We will hold a celebration. We are announcing you, Mara, as the new CEO of Resurrection Group. You have to be here." Ang pagdiriwang, ang lihoy, ay magaganap sa isang malaking bulwagan ng hotel. Sa paligid, makikita mo ang mga taong mayayaman at tanyag. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa, ngunit hindi nila alam ang katotohanan na ako ay naghahanda ng isang pagtatapos. Bago pa man dumating ang gabi ng pagdiriwang, nakita ko si Ligaya. Humihingi siya ng tulong sa akin, ngunit alam kong hindi ko siya matutulungan. Dahil ang kanyang huling pag-asa ay ang huling pagkakataon ng aking paghihiganti. If you are going to marry me, sabi niya, habang ako ay naglalakad patungo sa kanya. I will be pregnant for you, Aris. Sa halip na makinig, ngumiti ako sa kanya. Huwag ka nang mag-alala, Miss Ligaya. Sa gabing iyon, magpapakita ka na parang masaya. Pero pagkatapos ng lahat, magbabago ang lahat. Ikaw ay magiging isa sa kanilang mga biktima. Ngumiti ako. It's not me who can change the world. It's you. You are the one who can make it happen. Ang gabi ng pagdiriwang, iyon ang aking kumtukaunoy, echo. Ang gabi na magtatapos sa lahat ng kanilang mga kasinungalingan. Sa gabi ng pagdiriwang, ang bulwagan ay nagningning sa mga ilaw at kasuotan. Ang mga tawa at mga usapan ng mga bisita ay nagpapahiwatig ng kaligayahan, ngunit alam ko na ang gabi na ito ay magtatapos sa isang sakuna. Ito ang Cheung Kao Trao, ang oras ng aking pagsabog. Sa aking pagpasok, nakita ko si Aris at Ligaya na nakatayo sa gitna ng entablado. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pekeng pagmamahalan. Si Ligaya ay nakasuot ng isang magarang damit at ang kanyang tiyan ay tila nagpapakita ng kanyang pagbubuntis. Muli akong sinabi sa aking sarili na dapat kong tiisin ang pagpapakita sa kanila dahil ang lahat ng ito ay para sa kanilang pagkasira.
Nagsalita si Aris. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. To all the distinguished guests, tonight is a celebration. I am proud to announce the future of the Resurrection Group. And from this day forward, Miss Mara will take the lead. Ang mga palakpakan ay naging malakas. Ngunit alam ko na ang kasiyahan ng mga bisita ay magiging pansamantala lamang. Nagsimula akong maglakad. Ang aking mga hakbang ay puno ng kapangyarihan patungo sa entablado. Sa aking likod, nag-click ang isang aparato. Ito ang hudyat. Isang tao, isang profesional. Binuksan ang isang malaking screen. Una, nagpakita ang video ng Lola Remedios. Ang kanyang boses, mahina ngunit malinaw, ay naglalahad ng buong katotohanan tungkol sa mga gamot na ibinigay ni Ligaya. Pagkatapos, ipinakita ang video kung paano nag-uusap sina Aris at Ligaya tungkol sa pagpatay sa aking ama. Ang pag-uusap nila tungkol sa kanilang planong pagpatay sa akin at ang kanilang paghihirap sa pagtatago ng lahat. Nagkagulo ang mga tao at nagkaroon ng sigawan ng kanilang pag-uusap. Isang tao mula sa malayo tinawag ako. Huwag kang mag-alala, Madam Mara. Magandang ginawa mo ang lahat. Pagkatapos, ipinakita ang video kung paano ginawa ni Ligaya ang lahat ng kasinungalingan sa harap ng kamera. Ang mga patunay ng kanyang mga lihim. Nagpatuloy ang video at ipinakita ang isang bahagi kung saan pinag-uusapan ni Aris at Ligaya ang tungkol sa aking pagkawala. Naging puti ang mukha ni Aris. Huminto siya sa pag-iisip at tumingin sa paligid. Nagulat si Ligaya at sumigaw siya. What are you talking about? I told you to make an agreement with the old man. But now the money. What are we going to do? Sigaw niya. Ginawa ko lang lahat ng ito dahil sinabi mo sa akin, Aris. Sagot ni Ligaya. Sa entablado, nagkaroon ng gulo. Ang dalawa, sa ilalim ng pagkakita ng lahat, ay nagsimulang mag-away na nagbubunyag ng kanilang mga kasinungalingan sa lahat. At doon, sa harap ng lahat, sa harap ng kamera, ako, si Tala, ay nagpakita. Dahan-dahan akong lumapit sa kanila at itinanggal ko ang aking mga salamin. Ang aking maitim na buhok ay nalaglag sa aking balikat. Hindi na ako si Mara. Isa na naman akong Tala. Ako si Tala Resurrection, sabi ko. Ang aking tinig ay malakas at malinaw. At ang hustisya ay hindi kailanman mamatay. Ang mga pulis ay dumating. Ang kanilang mga kamay ay hinawakan si Aris at Ligaya at inaresto sila. Ang mga kasinungalingan ay nagtapos. Ang mundo ko ay muling bumalik. Sa isang sulok ng bulwagan, nakita ko si Lola Remedios na dinala sa kanyang wheelchair ni Yaya Rosa. Tumingin siya sa akin at ang mga luha sa kanyang mata ay nagpapahiwatig ng kanyang kaligayahan. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Lumuhod ako sa harapan ni Lola at hinawakan ko ang kanyang kamay. Sa kanyang paghawak, sa kanyang mga luha, naramdaman ko ang isang bahagi ng aking kalungkutan na natapos. Ang hukuman ay nagpatuloy at ang mga balita tungkol sa nangyari sa pagdiriwang ay kumalat sa buong bansa. Ang mga balita tungkol sa aking pagbabalik, ang pagtataksil ni Aris at Ligaya ay naging paksa ng mga usapan. Ngunit sa aking puso, ang hustisya ay naisagawa na. Sa mga araw na sumunod, nagkaroon ako ng isang eksklusibong pakikipag-usap sa media. Hindi ko sinabi ang lahat ng mga detalye ng aking paghihirap, ngunit sinabi ko ang aking katotohanan, ang aking pagkadismaya, at ang aking pagbabalik. Hindi ko ginamit ang bawat salita upang sirain ang kanilang mga reputasyon, ngunit sa halip, sinabi ko na ang kahalagahan ng katotohanan, ng pag-asa at ng pag-asa. Sinasabi ko sa kanila, sana nalaman niyo na ang ating kahinaan at kalakasan. Sabi nga, ang hustisya ay dadaan sa malawak na dagat, pero hindi ito lulubog. Pagkatapos, nagkaroon ako ng isang pagbisita mula kay Hilario. Siya ay nanatiling isang kaibigan,
Isang kakampi. Hindi niya kailanman sinabi ang kanyang pag-ibig, ngunit nagbigay siya ng suporta sa akin. Tala, you did a great job. I always knew that you could. Sabi niya, na nagpapakita ng kanyang paghanga. Sa aking tahanan, ginugol ko ang mga araw kasama si Lola Remedios. Bawat araw, nakikita ko ang kanyang paggaling. Ang kanyang mga mata ay mas maliwanag at ang kanyang paghinga ay mas malalim. Sama-sama kaming kumakain, nag-uusap at nagbabasa ng mga libro. Sa panahon ng lahat ng aking hirap, si Lola Remedios ay nagpakita ng kanyang pag-ibig sa akin. Isang araw, habang nag-iinom kami ng kape, tinawag ko ang aking lola. Lola, sinasabi nila na may nakita silang kamera. Sinasabi nila na nakita nila ang lahat ng ginawa ni Ligaya. Pero paano mo nalaman? Tala, aking apo, ang lahat ng pagsubok, lahat ng galit, lahat ng pag-ibig ay dadaan sa puso. Iyon ang dahilan kung bakit binigyan ka ng Diyos ng isang paraan. Sagot niya na nagsasabi ng katotohanan. Sa isa pang araw, dumating si Attorney Matias. I have the information about that box. You need to know this. Nakita ko si Aris at Ligaya sa hukuman. Sila ay tumayo sa harapan ng hukom at sinabi nila ang lahat ng kanilang kasalanan. Ngunit hindi ako naging masaya. Para sa akin, ang katarungan ay naisagawa na at wala na akong kinalaman sa kanila. Bumalik ako sa aking lumang tahanan at hinanap ko ang isang lumang kahon. Sa loob, nakita ko ang mga huling salita ni Papa. Sinasabi niya na alam niya ang lahat. Alam niya ang lahat. At sinasabi niya, My dearest Tala, I've always loved you, even when I was no longer alive. I'm so proud of you. Pinunasan ko ang mga luha. Sa wakas nga sa wakal, ako ay nag-iisa at sinabi ko sa aking puso, nagawa ko na, Papa, at ang hustisya ay naisagawa na. Nagawa ko na ang aking tungkulin. Ang hustisya ay naisagawa na at ang kasalanan ni Aris at Ligaya ay napatunayan na. Sa loob ng mga araw na sumunod, ipinagpatuloy ko ang aking buhay, ngunit sa bagong paraan. Matapos ang lahat ng aking mga karanasan, kinailangan kong magbigay ng bagong kahulugan sa aking buhay. Kinailangan kong matutunan na mahalin ang aking sarili. At hindi na kailangan ang pagmamahal ng iba upang maging masaya. Nagsimula akong muling itayo ang mga negosyo na ipinagkatiwala sa akin ng aking ama. Bilang CEO, sinikap kong muli ang mga negosyo at sinikap kong itaas ang mga ito sa isang bagong antas. Ginawa ko ang mga desisyon batay sa pag-ibig sa pamilya at paglilingkod sa lipunan. Bawat negosyo ay tila naging matagumpay at ako, sa unang pagkakataon, ay nakaramdam ng kaligayahan sa aking tagumpay. Sa parehong panahon, nagkaroon ako ng maraming pagkakataon na makapaglakbay. Naging presidente ako ng Resurrection Group at hinikayat ko ang mga kawani na gawin ang kanilang makakaya. Nag-aral ako ng mga bagong bagay at nagkaroon ako ng bagong kaalaman. Sa pamamagitan ng pag-aaral, nakilala ko ang aking tunay na halaga at naintindihan ko na ang aking sariling pag-ibig ay ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Pinag-isipan ko ang pagpapakasal ni Aris at Ligaya. Hindi naman ako nagkaroon ng pakialam kung nasaan sila ngayon at kung ano ang kanilang ginagawa. Sa aking puso, alam ko na ang paghihiganti ay hindi solusyon. Naisip ko, mas mahalaga ang aking sariling kaligayahan kaysa sa pagbibigay ng hustisya. Isang araw, habang naglalakad ako sa may dagat, nagkaroon ako ng isang pagninilay. Habang nakatingin sa mga alon, naalala ko ang lahat ng aking mga pagsubok. Naalala ko ang aking pagkabata, ang aking pag-ibig, at ang aking pag-asa. Sa lahat ng mga ito, natuklasan ko na ako ay naging malakas. Nakalipas na ang mga araw. Ang mga alon ay sumasalamin sa araw. At ako ay natutong magmahal sa aking sarili. Sabi ko sa aking sarili,
Pati na rin sa mga araw na yon, nagkaroon ako ng oras para sa aking sarili. Ang aking gabi, palagi kong ginugugol kasama si Lola Remedios. Dinala ko siya sa isang mamahaling restaurant at para sa unang pagkakataon, nagkaroon ako ng kasiyahan. Sa aming mga usapan, tinanong niya ako kung nagkaroon ba ako ng pagsisisi. Hindi po, Lola. Sagot ko. Natutuhan ko na ang pagmamahal sa sarili ay ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Sa aking tagumpay, sa aking mga karanasan, at sa pagmamahal mo, natutuhan ko na ang pag-ibig ay hindi dapat nanggagaling sa iba, ngunit sa aking sarili. Isang araw, habang naglilibang ako, nakita ko ang aking pag-asa. May nakilala akong isang lalaki na hindi ko na nakilala. Ang kanyang pangalan ay Hilario. Ang lalaking yon ay nagpakita ng suporta, ngunit hindi kami nagkaroon ng anumang espesyal na relasyon. Siya ay isang kaibigan, isang kaalyado. Isang araw, nakatanggap ako ng isang imbitasyon sa Singapore. Ito ay isang pagkilala para sa aking tagumpay, para sa pagmamahal ko sa aking pamilya. Ako ay magtatagumpay. Tumawa ako sa aking sarili. Tinitigan ko ang aking pag-asa. At sa aking puso, nararamdaman ko na ang hustisya, ang pag-ibig, at ang kaligayahan ay nagsisimula ng maging totoo. Lumipas ang 5 taon. Sa paglipas ng panahon, ang Resurrection Group ay naging isang kumpanya ng pangunahing yaman at ang aking pangalan ay naging isang tanda ng tagumpay at katarungan. Ang aking pundasyon na ipinangalan sa aking nawalang anak ay naging isang daan upang makatulong sa mga nangangailangan. Ang aking puso ay nagpakita ng kapayapaan at ang aking buhay ay puno ng kahulugan. Nalaman ko rin ang tungkol sa buhay ni Aris at Ligaya. Sila ay nanatiling nasa bilangguan at hindi na sila pinag-usapan. Ang kanilang mga galit ay nagpapatuloy at ang kanilang mga kasalanan ay nagpapakita ng kanilang pagdurusa. Ngunit hindi ko na sila iniisip. Para sa akin, sila ay wala na. Hindi ako nanirahan sa malaking bahay. Sa halip, nanirahan ako sa isang simpleng tahanan sa tabi ng dagat. Ang pag-ibig ay nasa aking puso at ang aking kaligayahan ay hindi na nakabatay sa kanila, kundi sa aking sarili. Naging malakas ang relasyon ko kay Lola Remedios. Sa kanyang tulong, natutuhan ko na pahalagahan ang bawat araw. Nagawa na niya ang paglalakad. At sa tuwing nakikita niya ako, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagmamahal. Tuwing may pagkakataon, binibisita ko ang libingan ng aking ama at ng aking anak. Nariyan ang aming mga alaala. Isang araw, habang naglalakad ako sa dalampasigan, nakita ko si Hilario. "Madam CEO," sabi niya na nakangiti. Ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng paggalang at respeto. Tumawa ako. "Best friend," sabi ko. Kami ay nagkwentuhan, ngunit sa aming pagkakaibigan, hindi namin kailanman binigkas ang salita ng pag-ibig. Ang pagmamahal ay nagiging mas malalim. Ang aking mundo ay naging masaya. Ngayon, sa aking pag-iisa, hinawakan ko ang aking puso at naramdaman ko ang kapayapaan. Ang aking buhay ay tila isang bulaklak na namumukadkad. Ang aking mga alaala ay nagpapakita ng aking tagumpay. Tumingin ako sa dagat at sa pamamagitan ng aking pag-ibig, sinabi ko sa aking anak, "Maligaya na ako, anak. Nakahanap na si mama ng sarili niyang tala."